Question, sir. If Sara Duterte survives impeachment, will it be an unstoppable race to Malacanang, or who at this point has a realistic shot at beating Vice President Duterte? Alam niyo, pagka lumabas yung ebidensya, mag-stick yun. Hindi na makakalimutan ng mga tao yun. Kahit hindi to mag-lead to a conviction sa Senate trial, kasi yun na nga, no? Political yan. Ngayon, kung yung iba talagang tataya sila based on that, imbis na sa ebidensya, assuming the worst, na hindi makonvict yan, I believe, mag-stick pa rin yan. Hindi makakalimutan ng mga tao na magnanakaw si Sara. Yun lang naman ang point doon. Pag nakita nila yon, siguro naman hindi nyo iboboto yung magnanakaw sa pagka-presidente ng Pilipinas. Yun lang po yun. Sir, let's start with Vice President Sara Duterte facing 2 fresh impeachment complaints for betrayal of public trust. Barring any procedural roadblocks, are there enough basis to oust the Vice President with the same set of charges? Sa tingin niyo po? Yes, itong charges na to remain unaddressed dahil nga sinupress ito nung doon sa Senado last year. So hopefully ngayon mabigyan siya ng pagkakataon marinig ng mga kababayan natin through the Committee on Justice sa House of Representatives. Nakita ko na itong complaint na ito. Marami siyang mabibigat na mga akusasyon to demonstrate yung unfitness ni Sara Duterte to remain as Vice President. But Senator, you have people comparing halimbawa po itong dalawang impeachment, because Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos are both facing impeachment complaints. May mga nagsasabi pong mga taga-suporta ni Vice President Duterte na kumpara naman sa hinaharap na reklamo ni Pangulong Marcos, napakaliit o mas maliit yung amount na involved dito. How would you respond to those kind of comparisons, Senator? Una-una, irrelevant yun. Supposed to be dito sa standard natin. Pag nagnakaw ka period, kailangang managot ka, no? In this case, kailangan matanggal ka sa pwesto. Ngayon, yung impeachment laban kay President Marcos, bahala na yung mga nag-file doon kung paano nila titindigan yon. Pero itong aming na-file, confident kami. At let's talk about numbers. Itong kasong ifinail kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos ang involved dito. Yung inaakusa nila kay Cheese Escudero, 150 million. Yung inaakusa kay Joel Villanueva, 200 million. Yan yung flood control scam na tinatawag nila. Ngayon, yung dito kay Sara, ang ina-accuse namin, more than 2 billion pesos ang ill-gotten wealth niya, 650 million confidential funds niya, 12 billion pesos yung disallowances niya, 7 billion pesos yung unliquidated cash advances, 8 billion yung sa laptop. Maraming dito, halaga. Di hamak na mas malaki ito kahit na real numbers yung pinag-uusapan. Kasi yung sinasabi nila doon sa flood control scandal, yung amounts doon, yun yung narrative, yun yung sinasabi sa media na ganito raw, daang-daang bilyon. But the real cases, yun yung mas importante. At sa ngayon, walang hihigit pa dito sa mga final namin kay Sara Duterte. Okay. But as people know, as we all know, impeachment, sir, is more political than legal. And it is a numbers game. Sa pananaw niyo po ba, sir, does Sara Duterte have the numbers to kill these cases, given that lawmakers are now investing to their political capital 2 years into the next election? Let's just say that regardless of the numbers now, once the evidence have been exposed to the public, they would be able to convince the public opinion, and the public opinion would convince their representatives. That's how it should go. Kasi
hindi pa nga natin nakikita yung ebidensya, may hatol na sila. 'Di ba? So, confident kami na itong ebidensya na ipepresenta ay makakakumbinse ng taong bayan at ng mga mambabatas. Sir, on top of the impeachment, you've also led the filing of complaints sa Office of the Ombudsman, sir, di ba, kay Vice President Duterte on graft, plunder, and malversation. Will this have any bearing po dito sa impeachment process or vice versa? Merong bearing po yan kasi makakatulong po yung kasong na i-file dun sa Office of the Ombudsman kasi the evidence na makukuha doon would be the same evidence na ipepresenta dito sa impeachment trial, impeachment hearings. Ang impeachment kasi is administrative in nature, meaning ang maximum penalty dito is removal from office. Yung ombudsman case, that would lead to a sandigan bayan charge kung tutuloy doon, at pagka nasentensyahan doon ay pagkakulong ang penalty. Okay. Senator Sonny, sabi niyo nga po, no, the public opinion will have a weight dito po sa kung paano i-approach ng mga mambabatas itong panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Round 2 na nga po, sabi ni former Congresswoman Castro. But I just want to also ask, meron po ba kayong apprehension or concern na medyo nag-iba na rin po yung political climate sa mababang kapulungan? Because of course, nung una po, madali na ipasa yung impeachment complaint kay Vice President Duterte. But this time, do you see na ito po ay medyo magiging challenge? Ganito kasi, Tristan, with the new Supreme Court ruling, hindi na yung pwede yung express mode na ginawa nung panahon nung impeachment ni Erap, nung impeachment ni Corona, na dire-diretso na wala ng hearings. Ngayon, kailangan ng magkaroon ng hearings. So sa House of Representatives Committee on Justice, ditinggin itong mga impeachment complaints na ito, hindi lang doon sa sufficiency in form, sufficiency in substance, then pupunta siya sa merits ng complaint. So dito ngayon i-discuss sa House pa lang, iimbestigahan, then pagkatapos niyan, saka pa lang doon sa dulo, doon pa lang magde-decide yung Kongreso kung itatransmit nila o hindi. Wala pa tayo doon, malayo pa tayo doon. We will take this one step at a time. Again, pag lumabas itong mga ebidensya na ito, liliwanag yan. Liliwanag sa mga kababayan natin na ubod ng kurakot ni Sara Duterte, marami siyang nilabag na batas, marami siyang krimen na ginawa, at hindi siya karapat-dapat maging Vice President ng ating bansa. Pagka ganyan na ang prevailing public opinion, masisway yung mga mambabatas natin. Okay. Ganun po yun. Hindi pa natin, sir, pwedeng masyadong pag-usapan, no, kung paano mapuprove etong mga basis or yung grounds na for impeachment kay Vice President Duterte, no? Like anong mga documents would suffice to convince the lawmakers na merong grounds? Nakita naman na natin yung mga spurious documents or spurious liquidation methods na ginawa nila Sara Duterte doon sa pag-clear nila ng confidential funds. Doon pa lang, maliwanag na yon. Yan ay mga Mary Grace Piatos and other fictitious names. So yan, ginawa nila yan. At ito, meron tong basis kasi nung siya ay mayor, ganun na yung kanilang modus. Sa Davao pa lang. Kaya may pattern of behavior, may establish yan. Okay. Mga COA documents ito, official documents ito, na galing mismo kina Sara Duterte. Tapos, ito nang ultimately yung mabigat, yung bank documents na noong ko pa nilabas, ito ay kinonfirm ng ombudsman, at ngayon, i-confirm ito ng mga bangko mismo kasi exempted sa bank secrecy law ang impeachment. Okay.